1 Thessalonians chapter 5. Amen? Meron pong grupo ng mga mountain climbers ang umakyat sa Mount Everest. At habang inaakyat nila ang Mount Everest, nakakita sila ng isang babaeng climber na nasa kabilang banda, mas mataas na bahagi at walang malay. So sinubukan nilang abutin yung climber, pero medyo malayo ang distansya. Kaya humingi na sila ng tulong sa Sherpa. Sherpa ang tawag sa mga tour guide sa pag-akyat sa Mount Everest. Nagambagan sila ng pera na ipambabayad sa Sherpa para mailigtas yung climber na nawala ng malay. At nailigtas naman yung climber na yon. So ang inaasahan ng grupo ng mga climber na ito na tumulong doon sa climber na walang malay ay magpapasalamat siya sa kanila. O kaya naman ay ibabalik niya yung binayad sa Sherpa kahit kalahati lang para mailigtas siya. Pero wala sa inaasahan nilang nangyari dahil sa halip na magpasalamat ay hindi nagpasalamat yung climber na niligtas nila at tumanggi rin siya na ibalik ang bayad na ginastos para mailigtas siya. Kaya yung isang climber na nag-ambag ng pera ay galit na gustong manakit. Hindi siya makapaniwala na hindi man lang nagpasalamat yung tao na yun at gusto niyang malaman kung bakit. Pero isa sa grupo nila ang biglang nagsabi ng ganito, saving her is our choice, gratitude is hers. Sabi doon, ang pagliligtas sa kanya ay ating pinili, ang pasasalamat ay kanyang pagpili. Ngayong linggo na ito, ang huling linggo ng taon. At ang gawain ngayon, ang huling gawain para sa taong 2025. This is the last Sunday morning worship service for the year 2025. Dahil sa susunod na linggo ay 2026 na, January na, bagong taon na. Pero bago matapos ang 2025, at bago tayo pumasok sa 2026, nais ko pong kunin ang pagkakataon ngayong umaga na tayo ay magpasalamat. Amen. Lalo na magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Gaya ng sinabi ng isang climber sa illustration kanina, gratitude is a choice. Ang nagpapasalamat, ang pagpapasalamat ay pagpili. Ang pagpapasalamat ay pinipili. At nais ko pong piliin nating lahat ngayong umaga na magpasalamat tayo sa Diyos bago matapos ang taon na ito. Amen? Una, dahil yun ang tama at mabuting gawin. At ikalawa, dahil yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Tingnan niyo po ang sabi sa ating main text. Basahin natin isang talata lang ito. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. At magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. Sabi sa NIV, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Malain ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Mangangaral po ako, amen, sa simpleng mensahe ito, give thanks. Amen, give thanks. Magpasalamat. Magpasalamat ka. Magpasalamat tayo. Amen. Lalo na magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa pribilehyo muli na makapagbahagi, makapangaral ng iyong salita. Tulungan mo, Diyos, ang iyong gawain, ang pangangaral ng iyong salita. Pangunahan mo po ako, sangkapan, O Diyos, ng iyong karunungan, puspusin ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Ikaw ang personal na mangusap at magpakahayag sa bawat mananampalataya na narito sa lugar na ito, Panginoon. Hipuin mo, Panginoon Diyos, ang aming buhay, ang aming puso. Matutunan namin ngayong umaga, Panginoon, na dapat kaming magpasalamat sa iyo. Na dapat kaming maging mapagpasalamat, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagpala ng Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen! Palampakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Bakit po tayo sinasabihan ng Bible na magpasalamat? Dahil una, kakaunti lang ang taong mapagpasalamat. At mas marami ang hindi nagpapasalamat. Amen. Una po natin pag-usapan, ungrateful people. Amen. Ungrateful people. Mga hindi mapagpasalamat o hindi nagpapasalamat. Alam niyo mga kapatid, sa Bible pala, na isulat na meron talagang mga taong hindi mapagpasalamat. At mas marami sila. Amen. Take note, mas marami sila kumpara sa mga marunong magpasalamat. Isang patunay dito,
yung kwento ng 10 ketongin sa Luke chapter 17. Nang makita nila ang Panginoong Jesus na dumadaan sa bayan nila, nagsisisigaw sila mula sa malayo, Panginoong Jesus, maawa ka sa amin. Sila yung mga ketongin. Amen. Hindi sila pwedeng lumapit sa mga tao. Nang makita sila ng Panginoon, ay sinabihan sila, pumunta kayo sa saserdote at magpatingin kayo sa kanila. Pumunta nga yung 10 ketongin, sabi ng Bible, habang naglalakad sila, wala pa sila doon sa pupuntahan nila, pero luminis na ang kanilang mga balat. At nang makita ng isang ketongin na magaling na siya, magaling na ako. Amen. Dali-dali, agad siyang bumalik sa ating Panginoon para magpasalamat. Kaya lang mga kapatid, ang nakakalungkot dito, ay isa lang ang bumalik para magpasalamat. Luke chapter 17, verses 15 to 17. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Verse 17, sinabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan na ang 9? Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan na ang 9? 10 ang gumaling, pero isa lang ang nagpasalamat. 1 versus 9. Mas marami ang hindi nagpasalamat. So, biblical, mga kapatid, mas marami ang hindi marunong magpasalamat, mas marami ang ungrateful. Amen? Ang tanong, bakit nga ba ang tao ay ungrateful o hindi marunong magpasalamat? Una, because people forget easily. Ang tao madaling makalimot. Amen? Merong mister na umiinom ng gamot na pampatalas ng memorya. Pagtapos niyang uminom ng gamot, makalipas ang 5 minuto, tinanong niya kanyang misis, darling, nakainom na ba ako ng gamot? Hindi effective yung gamot, hindi effective. Pampatalas daw ng memorya. Mga kapatid, yun po ay ilustrasyon na madaling makalimot ang tao. Alam nyo, pati sa pagpapasalamat, madaling makalimot ang tao. Katulad ng 9 na ketongin, ilang minuto, ilang oras pa lang siguro ang lumilipas, bago sila umalis, may ketong sila. At nung sila'y naglalakad na, gumaling na sila. Pero isa lang ang nakaalala na magpasalamat. Yung 9, nakalimot na agad. Nakalimutan nila agad yung dati nilang kalagayan at nakalimutan nila agad ang nagpagaling sa kanila. Amen? At hindi lang po yun ang reference sa Bible na ang tao ay pwedeng makalimot. May sinabi mismo ang Diyos, amen, sa Book of Deuteronomy, verse 8, chapter 8, verses 10 to 11. Sabi ganito, kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupain ibinigay niya sa inyo. Verse 11, ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos. Ito po'y sinasabi ng Panginoon sa Israel na kapag sila'y pinagpala na ng Panginoon, huwag nilang kalilimutan ang Panginoon na nagpala sa kanila. At ako po'y naniniwala mga kapatid na hindi lang ito para sa mga Israelita, kundi ito po ay para sa lahat ng mga tao. Amen? Ito po ay para sa ating lahat. Ito po ay sinabi ng Panginoon dahil all-knowing ang Panginoon. Ibig sabihin, alam lahat ng Panginoon. Amen? Alam niya na makakalimutin o madaling makalimot ang tao lalo na sa usaping pagpapala. Amen? Hindi na ito sasabihin ng Panginoon kung alam niya na hindi makakalimot ang tao. Pero narito, binasa natin, nagpaalala ang Panginoon. Ano yung kanyang paalala? Na huwag makakalimot na magpasalamat dahil makakalimutin ang tao. Sabi niya amen? Ingatan ninyo, huwag makalimutan. Makalimutan. Kaya ngayong umaga, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Huwag tayong makalimot. Amen. Amen? Pangalawa mga kapatid, bakit nga ba ang tao ay ungrateful? Pangalawa, because of pride. Amen? Ungrateful ang isang tao kapag siya ay mayabang. Ungrateful ang tao kapag siya'y nagmamalaki. Nandito rin sa Deuteronomy chapter 8, verses 12 to 14, tapos talon tayo ng 17, kapag nakakain na kayo ng abusog, at kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na matitirhan, at dumami ng inyong mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian, siguraduhin ninyo
ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos. Verse 17, baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanan ito. Maraming mga taong ungrateful, mga kapatid, dahil sa kayabangan. Bakit ako magpapasalamat? Naging honor student ako dahil matalino naman talaga ang lahi namin. Bakit ako magpapasalamat? Naging mayaman kami dahil magaling naman talaga ako sa negosyo. Magaling ako makipag-usap sa mga tao. Amen? At ako ay madiskarte. Bakit ako magpapasalamat? Na-promote ako sa trabaho dahil masipag naman talaga ako. Sabi nga ni Brother Joseph sa kanilang skit noong October, kahit walang pasok, pumapasok. Deserve nga talaga ang promotion. Bakit ako magpapasalamat? Tungkulin naman talaga ng mga magulang ko na pakainin at pag-aralin ako. Bakit? Bakit ako magpapasalamat? Lahat ng meron ako ay dahil sa akin. Kasi magaling ako, kasi matalino ako, amen? Kasi maganda ako, kasi pogi ako, kasi madiskarte ako, amen? Mga kapatid, ang taong hindi marunong magpasalamat ay mataas ang tingin sa sarili. Amen. Para sa kanya, ang lahat ng mga magagandang bagay na natatanggap niya ay dahil sa kanya lang. Because of me. Because of me. Amen? Dahil sa kanyang sariling lakas, dahil sa kanyang sariling talino, dahil sa kanyang sariling kakayahan. So, ungrateful ang tao. Una, makakalimutin. Pangalawa, pride. Pangatlo, bakit ungrateful ang tao? Because people focus on the wrong things. Ungrateful ang tao dahil nakafocus sila sa maling bagay. May tagpo sa Bible. Ito yung pagtapos makalaya ang Israel sa Egypt. Sila ngayon ay naglalakbay sa ilang wilderness. At doon sa ilang ay naalala nila ang mga nakakain nila sa Egypt. Numbers 11:5-6. Noong nasa Ehipto tayo, naaalala ko na nakakakain tayo ng isda ng walang bayad. Hindi ba't nakakakain rin tayo ng mga pipino, melon, sibuyas, at bawang? Ngunit dito, wala tayong ganang kumain. Wala tayong ibang makain, kundi mana. Nagsimulang magsawa ang Israel sa mana na kinakain nila. At naalala nila ang mga kinakain nila sa Egypt. Buti pa doon sa Egypt, nakakakain kami ng isda, ng pipino, ng melon, ng sibuyas, ng bawang. Pero dito sa ilang, dito sa disyerto, puro mana. Pero mga kapatid, oo, kumakain sila doon ng pipino, melon, sibuyas at bawang. Pero alam niyo mga kapatid, doon din sa Egypt, pinapahirapan sila. Doon din sa Egypt, pinagtatrabaho sila ng sapilitan. Doon din sa Egypt, pinapatay sila. Hindi nila naalala yun? Ang naalala nila, yung, amen, ang mga kinakain nila, samantalang hindi nila naalala yung naranasan nila sa Egypt. Doon binubugbog sila, doon hindi makatao ang turing ang trato sa kanila. Amen. At isa pang nakita ko dito mga kapatid, na-focus sila sa pipino, melon, sibuyas at bawang. Tanong ko sa bawat isa ngayong umaga, sino sa inyo hindi pa nakakakain ng isda? Sino sa inyo hindi pa nakakakain ng pipino? Sino sa inyo hindi pa nakakakain ng melon? Oh, lahat nakakain na. Sana all. Sino sa inyo hindi pa nakakakain ng sibuyas? Sino sa inyo hindi pa nakakakain ng bawang? So malinaw mga kapatid, lahat ng kaharap ko ngayon ay nakakain na ng mga pagkain na ito. Amen? Pero mga kapatid, ngayong umaga, naniniwala ako na wala pa sa atin dito ang nakakain na ng mana. Ano po yung man? Ang mana po mga kapatid, kapag pinag-aralan yung Bible, ito ay tinapay na galing sa langit. Bread from heaven. Amen? Bread from heaven. Sa atin makikita yung pastor na reference. Psalm 105 verse 40. Sila'y humingi. Ang kinukwento dito ay yung paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto sa ilang. Sila'y humingi at dinalahan niya ng mga pugo at binigyan niya sila ng saganang tinapay mula sa langit. Amen. Kahit i-search nyo po ngayon, mana, bread from heaven.
Tinapay na galing sa langit. Ngayon mga kapatid, ang tanong ko naman, gusto kong makita ang kamay ng mga nakakain na ng tinapay na galing sa langit. Ay, wala pa. Amen. Tama naman, word of God. Amen. Salamat po. Amen. Pero ito po ay literal na tinapay. Ay. Amen. Ano po lang? Ang alam natin, hopya. Ang alam natin, ensaymada. Ang alam natin ay puto. Ang alam natin ay monay. Pero mana? Hanggang imagination lang natin, anong itsura ng mana? Anong lasa ng mana? Pero itong mga Israelita, mga kapatid, pinapadalhan sila ng Diyos araw-araw ng tinapay na galing sa langit. Ang langit lang ang meron. Walang bakery dito sa lupa na mabibilhan natin ng mana. Iyon ang kanilang kinakain habang sila'y naglalakbay sa ilang. Meron silang nakakain na hindi nakakain ng lahat ng tao. So anong punto mo dito ngayong umaga, Pastora? Dapat sana ay magpasalamat sila, pero hindi. Alam niyo, ginawa pa ng mga Israelitang ito, sila ay nagreklamo. Pabalik sa verse 6. Verse 6. Ngunit dito, wala tayong ganang kumain. Wala tayong ibang makain, kundi mana. Ano makikita natin dito, mga kapatid? Pakinggan mo ito. Tingin kayo lahat sa akin. Ang taong hindi mapagpasalamat, ang taong hindi marunong magpasalamat, ay reklamador. Do you believe? Tama si Pastor? Amen. Puro na lang mana, lagi na lang mana, nakakasawa, nakakawala ng gana. Wala na bang iba? Amen? Tamang-tama. Itong buwan na ito ng December ay panahon ng bigayan. At ang tanong ko sa iyo, kapatid ko sa Panginoon, anong reaksyon mo nung ikaw ay nakatanggap ng regalo? Anong lumabas sa bibig mo nung ikaw ay tumanggap ng regalo? Grateful. Grateful. Ay, ito lang. Damit lang. Bigas lang. Sana kinash na lang. Amen. Amen. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Ang mga tao ay nakafocus sa kanilang tinanggap. Sa halip na sila ay nag-focus na sila ay tumanggap. Amen. Dahil ang totoo, mga kapatid, buti binigyan tayo. Amen. Buti may nagbigay sa atin. Amen. Bakit? May magbibigay ba talaga sa'yo? May matatanggap ka ba talaga ngayong Pasko? O may matatanggap ka dahil nagparinig ka? Pero yung pusang loob na ibinigay, wala. Amen? Baka wala. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, yung may nagbigay sa'yo, huwag kang mag-focus sa binigay. Mag-focus ka sa merong ibinigay. Amen. Amen? May nagbigay. May natanggap ako. May nakaalala sa akin. Amen. Praise God. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya lang mga kapatid, kabaligtaran ang nangyayari. Ang tao ay hindi nagpapasalamat. Bakit? Dahil sila ay nakafocus sa maling bagay. Amen. Meron ditong kwento ng isang bata na nahulog sa dagat mula sa sinasakyang barko. Mabuti na lang ay merong lalaking sundalo na nakasakay din doon sa barko na marunong lumangoy. Siyempre, sundalo. Kaya agad-agad tumalon yung lalaking sundalo sa dagat para sagipin yung batang nalulunod. At nasagip naman yung bata. Sila ay parehong ligtas na nakabalik sa barko. Amen? So ngayon, pag sauli ng sundalo doon sa bata sa kanyang nanay, alam niyo ang sabi ng nanay? Ang sabi ng nanay, pag sauli ng sundalo ng bata sa kanyang nanay, ma'am, anak niyo po. Ang sabi ng nanay, where's the hat? Nasaan yung sombrero? Yung sombrero talaga? Yung sombrero talaga? Hindi man lang niya ba chinek muna kung kamusta yung kanyang anak? Hindi man lang siya nagpasalamat muna doon sa sundalo? Yung sombrero talaga ang unang naalala niya? Mas concerned siya doon sa sombrero?
Amen? Where's the hat? Nasaan yung sombrero? Alam niyo mga kapatid, ganun ang taong hindi marunong magpasalamat, nakafocus o nagpo-focus sa maling bagay. They focus on the wrong things. No, ligtas yung anak mo, yung sombrero doon, kahit malunod na yun doon. Di ba? Mga kapatid, hinanap niya, where's the hat? Nasa yung sombrero. Amen? Hallelujah. At ika-apat mga kapatid, people focus on what they don't have. Balikan natin ang mga Israelita. Ang meron sila ay mana. Wala silang isda, pipino, melon, sibuyas at bawang. Amen? At ang sabi pa sa Numbers chapter 11 verse 4, may mga grupo ng dayuhan na sumama sa mga Israelita na naghahanap ng mga pagkain gusto nilang kainin. At sumali pati ang mga Israelita na nagreklamo ulit na nagsasabi, kung may karne sana tayong kakainin. Gusto nila ng karne pero walang karne. Alam niyo mga kapatid, gano'n naman yung tao eh. Gano'n naman tayo eh. Kung ano yung wala, yun ang ating hinahanap. Tama ba? O mali? Kung ano yung wala, yun yung ating hinahanap. Pagbukas ng regalo, ay, akala ko relo, medyas pala. Bakit ito? Hindi naman ito ina-expect kong matanggap. Sana relo na lang. Medyas nga ang niregalo eh. Bakit mo hahanapin yung hindi niregalo? Bakit mo hahanapin yung wala? Amen po ba? Ang ungrateful people, they focus on what they don't have. Bakit ito? Yan ang binigay sa'yo eh. Amen. Kung ano yung wala sila, yun yung kanilang hinahanap. Amen? Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, sa mga dalagita na narito, hallelujah, kasi di ba sa mga dalaga na naghahanap ng kanilang makakasama sa buhay, amen, ang sabi nila, di ba yung kanilang ideal man, tall, dark, and handsome. Amen? Hallelujah. Amen. Tapos sa hanapin sa church, tall, dark, and handsome. Kapatid ko sa Panginoon, pasensya na, walang tall, dark, and handsome dito. Dark lang! Teka lang, grabe kayo tumawa. Pero mabait. Pero makadiyos. Hinahanap kayo. Walang tall, dark, and handsome. Pasensya na po, dito sa church, dark lang. Pero masipag, oh. Aanin mo yung tall, dark, and handsome kung tamad. Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, Amen. Nauuna tuloy ang pagreklamo at hindi pagpapasalamat dahil lang hinahanap pa yung wala. So narito nga po ang dahilan kung bakit ang tao ay ungrateful. Alam niyo mga kapatid na nakakalungkot, dahil hinulaan o sinabi na sa Bible na sa mga huling araw, ang isa sa mga tanda sa huling araw na mangyayari sa tao, ang mga tao ay magiging ungrateful. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 2. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanlait, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Yung walang utang na loob, sa English ang sinabi ay ungrateful. Amen. Basahin natin sa New International Version. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Amen? Mga kapatid, itong sinasabi na huling araw dito ay panahon na natin ngayon. We are living in the last days. At kung mapapansin niyo sa ating kapaligiran, ang mga tao ay nagiging hindi mapagpasalamat. They are ungrateful. Subalit ngayong umaga mga kapatid, hindi nais ng Diyos na ang tao ay hindi maging mapagpasalamat. Lalo na tayong mga mananampalataya na mga anak ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay magpasalamat tayo. Ang gusto ng Diyos ay maging mapagpasalamat tayo. Kaya pag-usapan natin ikalawa, give thanks. Magpasalamat. Amen? Magpasalamat. Bakit tayo magpapasalamat? Ito po ang mga dahilan. Una, because gratitude is God's will. Ang pagpapasalamat ay kalooban ng Diyos. Ito po yung ating main text, 1 Thessalonians 5:18.
At magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. Pansinin ninyo, kalooban ng Diyos. Yung salitang kalooban dito sa ibang Tagalog, yun po ay gusto. Kalooban, nais, gusto. Amen? Tignan nyo po ang sabi sa English, New Century Version, and give thanks whatever happens. This is what God wants for you. Amen? This is what God wants for you. In Christ Jesus, ngayong umaga mga kapatid, ang gusto ng Diyos para sa atin ay magpasalamat tayo. Yung hindi pagpapasalamat, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Yung pagrereklamo, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Yung pagiging makakalimutin, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Yung pagiging mayabang, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Sinabi sa talata na ating binasa, ang kalooban ng Panginoon ay magpasalamat tayo. Amen? Dahil yun ang gusto ng Diyos, yun ang kanyang hinahanap sa atin. Ikalawa, gratitude is what God seeks. Amen? Yun ang hinahanap ng Diyos. Balikan natin sa 10 ketongin. Nang bumalik yung isa para magpasalamat, hinanap ng Panginoon yung siyam. Luke 17:17. Sinabi ni Jesus, hindi ba't 10 pinagaling ko? Nasaan ang siyam? Pansinin niyo salitang nasaan ang siyam. Nasaan? Nasaan sila? Bakit wala sila dito? Amen mga kapatid, hinahanap ng Diyos. Amen? Naghahanap ang Diyos ng mga taong magpapasalamat o nagpapasalamat sa Kanya. Amen. Nasaan na yung siyam? Pinagaling ko yun. Tinugon ko yung kanyang pangangailangan. Pinagpala ko yun. Amen? Niligtas ko yun. Pinago ko ang buhay nun. Pinalakas ko yun. Iningatan ko yun. Nasaan sila? Nasaan yung siyam? Gratitude is what God seeks. Amen? Ang Panginoon naghahanap ng magpapasalamat sa Kanya. Bakit hinahanap sila ng Panginoon? Dahil ang mga taong mapagpasalamat o marunong magpasalamat ang kinalulugdan ng Panginoon. Gratitude pleases God. Ikatlo, gratitude pleases God. Amen? Kinalulugdan ng Panginoon ang mga taong mapagpasalamat. May sinabi sa King James Version, Luke 17:19, and he said unto him, arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Ito po kasi ay malalim na salin ng English. Ito ay sinabi ng Panginoon doon sa isang ketongin na bumalik para magpasalamat. Ang sabi ng Panginoon, made you whole. Pansinin niyo po yung salitang whole. Made you whole. Yung salitang whole, buo. Amen? May natanggap ang isang ketongin na ito na hindi natanggap nung siyam. Hindi lang siya gumaling physically, kundi itong isang ketongin na ito ay gumaling din spiritually. Hindi lang ang kanyang katawan ang gumaling, kundi pati ang kanyang kaluluwa at espiritu ay gumaling din. Ang tao po ay binubuo ng body, soul, and spirit. Tayo po, body, soul, and spirit. Yun po ang ating buong pagkatao. Yun po ang ating whole being. Amen? Kaya nang sabihin ng Panginoon na gumaling siya ng buo, whole, kasali doon ang kanyang espiritu at kaluluwa. So, ano ibig sabihin nito, Pastor? Nakilala niya ng lubusan kung sino talaga si Jesus. Amen? Siya'y inabot, siya'y niligtas ng ating Panginoon. Kaya kapag binasa nyo, ang ginawa niya, nagpatira pa siya at sumamba. Amen? At dahil sa kanyang ginawang pagpapasalamat, nalugod ang Panginoon sa kanya at may binigay ang Panginoon sa kanya na hindi natanggap ng siyam. Ano yung natanggap niya? Kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Alam mo yung kaligtasan ng iyong kaluluwa? Amen? Higit pa yan. Amen? Sa kagalingan ng iyong pisikal na pangangatawan. Amen? Sapagkat ang nakakalungkot mga kapatid, may mga pinagagaling ang Panginoon. Yes, gumaling sila sa kanilang sakit at karamdaman, pero hindi mo na ulit nakita sa loob ng church. So ano mas mahalaga? Kagalingan physically o yung kagalingan ng espiritu at kaluluwa? Kagalingan ng espiritu. Amen? Kaya merong higit na pagpapala na natatanggap ang mapagpasalamat kaysa sa hindi marunong magpasalamat. Ngayong umaga mga kapatid, sige, tatanungin ko kayo. Listen, tatanungin ko kayo. Sino ang magaan sa loob at nakakatuwang bigyan o regaluhan? Yung nagpapasalamat o yung hindi nagpapasalamat? Salamat. Re-regaluhan ko pa ito sa susunod. Pag abot ko ng regalo, sinimangutan ako. At hindi nagpasalamat, nakakatuwa naman. Ganon ba yun? Ganon ba yun? Ipo. Huwag na tayong magpanggap. Tumatatak sa atin ang mga taong marunong magpasalamat at hindi marunong magpasalamat. Amen. Alam mo yan, ikaw na nagbibigay. Okay, ito, hindi nagpasalamat, markado na ito. Tama ba?
na siya re-regaluhan sa susunod. Pero ito, pasalamat ng pasalamat, makakaulit ito sa susunod. Di ba? Uy, grabe. Na-appreciate niya yung binigay ko. Pasalamat. Okay. Next year. Di ba mga kapatid, ang sarap bigyan ng mga tao marunong magpasalamat. Amen. Kung ganun tayo mga kapatid, ganun din ang Panginoon. Kaya yung pagtatanong ni Jesus, nasaan ang Siyam? Mararamdaman nyo doon sa Luke 17:17, mararamdaman ninyo yung tono ng pagkadismaya ng Panginoon dahil hindi siya natutuwa sa mga taong hindi marunong magpasalamat at natutuwa ang Panginoon sa marunong magpasalamat. Amen. Ika-apat mga kapatid, bakit tayo dapat magpasalamat? Because gratitude is a humanitarian act. Gratitude is a humanitarian act. Dahil ang pagpapasalamat ay gawaing makatao. Ulitin ko, ang pagpapasalamat ay gawaing makatao. Amen. Merong matandang magsasaka na Kristiyano na ang pumunta sa syudad para kumain sa isang restaurant. Bago siya kumain, siya muna ay nanalangin at nagpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang pagkain. Lord, thank you for this food. In Jesus' name, Amen. At merong city boy o binatang lalaki na taga-syudad ang nakakita sa ginawa nung matandang magsasaka. Kaya tinanong niya yung matanda na may tonong pang-aasar o sarcastic. Sabi niya, Pop, tawag ata ito sa kanila doon sa ibang bansa. Pop, does everybody on the farm pray before they eat? Tatang, ang lahat ba doon sa bukid ay nananalangin bago sila kumain? Sumagot yung matandang lalaking Kristiyano, hindi lahat. Dahil ang mga baboy ay hindi nananalangin at nagpapasalamat. Tapos kumain na ulit yung matandang magsasaka. Kaya dalawa lang yan, tao ka o baboy ka. Sabi ng magsakay, hindi lahat doon nananalangin kasi mga baboy, diretso kain lang. Hindi yung nananalangin at nagpapasalamat. Ang tao nagpapasalamat, ang baboy hindi. Sa ating mga Pilipino, di ba tama ba? Sa ating mga Pilipino, ang salitang baboy hindi magandang pakinggan. Ang baboy mo naman. Tama ba? Ibig sabihin, hindi magandang sinabi o ginawa mo. O kaya naman, kabastusan ang sinabi o ginawa mo. Ang baboy mo naman. Kaya pakinggan nyo ito, kapag hindi tayo marunong magpasalamat, ang baboy mo naman. Amen. Kabastusan ang hindi pagpapasalamat. Diyan pa po ba kayo? Amen. Ang pagpapasalamat ay gawaing makatao at magandang pag-uugali. Ikalima mga kapatid, ito maganda ito. Gratitude protects. Amen? Panglima, gratitude protects. Tayong mga mananampalataya ay gustong-gustong atakihin ng dyablo. Alam mo ba yan? Amen. Paborito kang atakihin ng kaaway, ikaw na mananampalataya, ikaw na anak ng Diyos, ikaw na palaging sumisimba. Paborito kang atakihin ng kaaway, ng dyablo. Amen. Pero alam nyo ba mga kapatid, may mga pag-atake na galing sa impyerno ang hindi natutuloy, ang napipigilan dahil sa pagpapasalamat. Amen. Dahil sa pagiging mapagpasalamat, dahil ang pagpapasalamat ay nag-iingat. Saan natin makikita yung pastor? Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Mga kapatid, ang malimit na pangunahing atakin ng dyablo sa atin ay ang ating isipan. Kaya maraming magulong isipan. Kaya marami ang nahirapan makatulog sa gabi. Dahil marami ang nag-aalala, marami ang iniisip. Amen po ba? Amen. Sa madaling sabi, walang kapayapaan ng isipan. Walang peace of mind. At dahil hindi nakatulog sa gabi, puyat. Pagdating kinabukasan, latang-lata, nangihina, ang sakit ng ulo at madaling dapuan ng sakit. Tingnan nyo ha, nag-umpisa lang una, inatake sa hindi ako makatulog, dami iniisip, ano bang gagawin? Ako, ang dami na namang babayaran, di ba? Ano bang gagawin? Di ba? Tapos, ayun na, hindi ka na nakatulog sa gabi. Pagdating kinabukasan, hinang-hina ka, latang-lata ka. Amen, kasi hindi ka nakatulog buong gabi. At dahil napupuyat ka, ang papupuyat, nakakahina ng resistensya, at dahil humihina ang resistensya mo, ang dali mong dapuan ng sakit. Alam nyo mga kapatid, pakinggan nyo ito. Alam nyo ba na ang stress, malakas kumatak ng sakit?
Listen, ang stress, malakas sumatak ng sakit. Yes, dito sa church, kapag may lalapit sa akin, Pastor, pray mo naman ako. Kasi ganito, ganyan, Pastor. Alam niyo, unang tanong ko, sis, bro, baka stress ka. Ganun agad ako, baka stress ka. Anong iniisip mo? Anong inaalala mo? Isuko mo lahat sa Panginoon. Tanong ko kagad gano'n, baka stress ka. Gusto di ako makatulog sa gabi, baka stress ka. Ito, nahirapan ako, baka stress ka. Pastor, sa ng pakiramdam ko, baka na-stress ka. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. At ang stress, dito nagaganap. Dito naglalaro. Dito naglalaban ng stress. Amen? Pero salamat sa Bible, tinuturuan tayo ng Panginoon sa tama nating gagawin. At ang tama nating gagawin ngayong umaga, manalangin na may pasasalamat. Amen. Amen? Kapag ginawa natin yon, tignan niyo ang sabi sa verse 7, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Ang sabi sa English, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung salitang guard, will guard. Alam niyo ba, kapatid, yung security guard? Opo. Nakakita na po kayo ng security guard? Opo. Siyempre, ang security guard ay may authority na papasukin ang gusto niyang papasukin at hindi papasukin ang hindi niya gustong papasukin. Diyan sa Nezabel, amen? Naabutan ko na dyan, papunta ako, may bibilin ako, may security guard sa Nezabel. At meron akong mga batang kasabay, yung parang mga Sunday school na doon sa taas, ganun yung kanilang edad. Hindi sila pinapasok ng guard sa Nezabel. So, ibig sabihin, may authority yung guard na papasukin yung mga dapat papasukin, gusto niyang papasukin, at hindi niya papapasukin kung sinong ayaw niya o hindi niya gustong papasukin. Ngayong umaga mga kapatid, ganon ang ginagawa ng kapayapaan ng Diyos. Guard, mag-iingat, magbabantay na hindi makapasok ang mga negatibong bagay katulad ng stress, anxiety, worry, fear, doubt sa iyong isipan. At ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat, ang siyang magbabantay na hindi makapasok ang mga negatibong bagay sa iyong puso at sa iyong isipan. Paano nangyayari yun? Kailan nangyayari yun? When you pray with thanksgiving. Kapag ikaw ay nananalangin na may pagpapasalamat. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, payong pastor, bago ka matulog, manalangin ka muna. At ang iyong panalangin, punuin mo ng pagpapasalamat. Salamat Panginoon, salamat Panginoon, salamat Panginoon. I will tell you, magiging mahimbing at mapayapa ang iyong pagtulog. Punuin mo, Lord, salamat, salamat, habang ginagawa mo, and the peace of God, amen, will guard your hearts and your mind. Kaya pag tulog mo, diretso tulog, humihilig pa. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, hindi lang tayo dapat sa church may kapayapaan. Dapat pati sa bahay. Amen? Yung iba kasi dito lang sa church may kapayapaan. Intro pa lang si pastor, nakakatulog na. Grabe talaga yung kapayapaan ng kapatid ko ito. Kaya mga kapatid, yung kapayapaan ng Diyos dito sa church, dalhin niyo sa inyong pag-uwi. Amen? Ayon po sa pag-aaral sa Amerika, amen, adults who frequently feel grateful have more energy, more optimism, more social connections, and more happiness than those who do not. Ang mga may hustong gulang daw, sino mga adult ngayong umaga? Lahat tayo dito ay adult. Na kalimitang mapagpasalamat, nagpapasalamat ay merong mas lakas. At sila ay mas positibo. Amen? Sila ay mas magana. At sila daw ay merong mas connection sa lipunan, sa mga tao, social connection, and more happiness than those who do not. Totoo yung mga kapatid, ang taong ungrateful, hindi masaya. Kasi nga, di ba, bakit ito lang, bakit hindi yun? Di ba, tingnan nyo, hindi siya masaya. Di ba, hindi mapagpasalamat. Amen? Believe me mga kapatid, ang taong ungrateful, hindi masaya. Pero yung taong mapagpasalamat, sila ay more happy. Sila ay masaya. Salamat. Sila kasi yung mga marunong maka-appreciate. Salamat, naalala niya ako. Naalala niya ako, grabe. Salamat, may regalo ako ngayon. Amen po ba? Sabi pa doon, they are also less likely to be depressed. Ayun na nga. Yung mga ungrateful, madaling ma-depress, madaling mainggit, tapos gahaman pa.
Tapos alcoholics, yung delikado. Amen? Napupunta rin sa bisyo, yung mga ungrateful, dahil siguro sama ng loob na kanila natanggap. Amen? Ito lang, crackers lang. Grateful people earn more money. Pero yung mga kapatid, ayon nyo sa pag-aaral sa Amerika, ang mga tao mapagpasalamat, tumatanggap pa ng mas maraming pera. They earn more money. Sleep more soundly. O yun, di ba? Sleep more soundly. Nakakatulog ng mahimbing. Exercise more regularly. Ay, ito hindi ko na alam. Joke lang. And have greater resistance to viral infection. Yun nga eh. Di ba, biruin mo pati yung mga kumakalat na sakit, mga infection, hindi ka madaling madatapuan kapag ikaw daw ay mapagpasalamat. Kasi lagi kang energetic eh, lagi kang masaya. Oh, grabe. Panibagong araw na naman. Thank you, Lord! Hindi yun, ay, ano ba namang buhay to? Mga kapatid, amen, ito ang gusto ng Panginoon, tayo ay magpasalamat. Amen. Pero di pa tayo tapos. Amen. Gratitude is really beneficial to us. Ang pagpapasalamat ay nakakatulong sa atin. Kaya ngayong umaga, give thanks. Sabi ko, give thanks. Amen. Naniniwala ko kung bakit marami hindi maka-amen. Magpasalamat. Amen. Amen. Kanina nung una, magpasalamat. Amen. Marahil, meron sa inyo ngayong umaga hindi makarelate sa pangangaral. Pastor, paano ako magpapasalamat? Eh, hindi naman sa lahat ng pagkakataon masaya. Pastor, paano ako magpapasalamat? Eh, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magandang nangyayari. So, paano ako magpapasalamat sa Panginoon? Bakit ako magpapasalamat sa Panginoon? Okay, mga kapatid, naunawaan ko. Pero balikan natin ang ating main text. 1 Thessalonians 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa... Nabasa niyo ba yun? Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Dahil itong kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. Ang sabi mga kapatid, lahat ng pagkakataon. Hindi sinabi na magpasalamat kayo kapag maganda lang ang nangyayari. Hindi sinabi na magpasalamat kayo kapag meron lang pagpapalang dumating. Hindi sinabi na magpasalamat tayo kapag masagana lang ang kalagayan natin. Ang sinabi sa talata na binasa natin ngayong umaga, magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, masama o mabuti ang kalagayan natin, give thanks. Magpasalamat. Gusto mo, hindi mo gusto, natanggap mo, give thanks. Magpasalamat tayo. Maganda o hindi maganda ang sitwasyon natin, give thanks. Magpasalamat tayo. Umaayon o hindi umaayon sa ang nangyayari sa inaasahan natin, give thanks. Magpasalamat tayo. Marami o kakaunti ang pagpapala, give thanks. Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Hindi yan ni-revise, hindi yan inedit ni Pastor. Yan ang sinabi ng Bible, mga kapatid. Ang sabi ni Kay Arthur, God is in control. And therefore, in everything, I can give thanks. Not because of the situation, but because of the one who directs and rules over it. Sabi ni Kay Arthur, ang Diyos ang may control at sa makatuwid sa lahat ay maaari akong magpasalamat. Hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa isa. Yun ay ang Diyos na nangangasiwa at namamahala sa lahat. Amen mga kapatid? Kaya ka magpapasalamat hindi dahil sa iyong kalagayan, hindi dahil sa iyong sitwasyon. Magpapasalamat tayo dahil sa Diyos. Magpapasalamat tayo dahil may Diyos na buhay. Magpapasalamat tayo dahil meron tayong Panginoong Jesus sa ating buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, amen, hindi pa tayo tapos. Nais kitang tulungan kapatid kung paano mo magagawang magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sa pamamagitan ng dalawang katotohanan, two powerful truths. Una, para makapagpasalamat ka sa lahat ng pagkakataon, amen, dapat mong malaman, dapat mong maunawaan, dapat mong tanggapin na magkakaproblema ka talaga. Amen. Sa ayaw at sa gusto mo, makakaranas pa rin tayo ng hindi magandang pangyayari. Amen. Pastor, kahit born again Christian ako? Yes! Kahit born again Christian ka na, dadapuan ka pa rin ng mga problema, dadapuan ka pa rin ng mga sakit. Kahit may Panginoon na ako, Pastor, kahit sumisimba ko palagi, yes! Magkakaproblema ka pa rin, kahit sumisimba ka palagi. Amen po ba? Pero, ibig bang sabihin nun, hindi na tayo magpapasalamat kapag hindi na maganda ang nangyayari?
Hindi maganda nangyari. Bakit ako magpapasalamat? No, mga kapatid. Ang tamang gawin ay gayahin natin si Hope. Kilala niyo po si Hope? Amen. Mabuting tao at may takot sa Diyos si Hope. Pero hindi siya nakaligtas sa mga masasamang pangyayari sa kanyang buhay na iginagalit ng kanyang misis. Amen? Sabi ng kanyang misis, ano? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo siya at nang mamatay ka na. Alam niyo po ba yun? Sinabi ng misis, ano? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Pero alam niyo mga kapatid, tignan niyo ang sagot ni Hope. Job chapter 2, verse 10. Sumagot si Hope. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan, sabi niya sa kanyang misis, mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Hope, hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Ba? Walang nangyari kay Hope na wala kanyang mga ari-arian, namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Amen. Nagkasakit pa siya ng matinding karamdaman mula bungbunan, nagkatalampakan, tinubuan siya, nagsusugat na bukol. Amen. Pero mga kapatid, di ba sabi ni Miss niya, ano? Tingnan mo yung kalagayan natin, tingnan mo yung kalagayan, tingnan mo yung tsura mo. Mamatay ka na. Sabi ni Hope, nagsasalita ko ng walang kabuluhan. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos? At hindi na masasama? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ano? Puro na lang tayo mabuti? Puro na lang mabuti tatanggapin natin? Di na ba, wala na bang maganda, wala na bang masamang mangyari sa atin? Amen? Alam niyo mga kapatid, kung anong meron si Hope, pakinggan niyo ito. Alam ni Hope ang buhay. Alam ni Hope na ang buhay hindi palaging masaya. Amen. Alam ni Hope na ang buhay ay hindi palaging mabuti. Alam ni Hope na ang buhay hindi palaging umaayon sa gusto natin. Kaya kahit may problema si Hope at napakatindi ng kanyang pinagdaanan, hindi niya sinisi ang Diyos, kundi kapag binasa niyo ang Job chapter 1, sumamba pa rin si Hope sa Diyos. Nagpasalamat pa rin si Hope sa Diyos. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ito ang unang kailangan nating maunawaan para makapagpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ano yon, Pastor? Mga kapatid, tingin kayo sa akin. Dapat alam mo kung paano gumagana ang buhay. Dapat alam mo how life works. Ang buhay mga kapatid, hindi ka palaging masaya. Yes, that's truth. Amen? May buhay ng kasaganan, may oras ng kasaganan, may oras ng kasalatan. Amen? May oras na umiiyak ka, may oras na tumatawa ka. May oras na ipinapanganak, may oras na namamatay. May oras na may natatanggap ka, may oras na mawawalan ka. And that's life. That's how life works. Amen. Pero sabi niyo, ano, mabuti na lang ba mangyari sa atin? Mabuti na lang ba tatanggapin natin? No. Kahit anong mangyari sa akin, sila sabi niyo sa kanyang misis, magpapasalamat pa rin ako sa aking Diyos. Amen. Magpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Amen? Dahil talaga. Amen ka. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi namimili ng oras, hindi namimili ng araw, hindi namimili ng pagkakataon, kundi ang sabi, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat tayo sa Panginoon. At ikalawa, mga kapatid, two powerful truths. Una, kailangan alam mo kung paano gumagana ang buhay. Kahit hindi maganda nangyari, let's give thanks. Magpasalamat pa rin. Amen po ba? Amen. Ikalawa, mga kapatid, yes, may mga hindi magagandang pangyayari na nangyayari sa ating buhay. Pero, pakinggan mo ito. I believe, naniniwala ako mga kapatid, na kahit merong hindi maganda, masama, hindi mabuti na nangyayari sa iyo, naniniwala ako na mas marami pa rin ang mga mabuti, dakila, magagandang bagay na ibinibigay at ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. I believe, yes, merong hindi maganda, pero naniniwala ako mas lamang yung mabuti. Mas lamang yung maganda. Mas lamang yung kapaki-pakinabang. Mas lamang yung nasisihan at natutuwa ka. Amen po ba? Ito kasi ang problema po sa ating mga tao. Gumawa ka ng siyam na mabuti at isang hindi mabuti. Ang naalala natin yung isang hindi mabuti. Di ba? Mga kapatid, parang ganito yan. Ginising ka ng Panginoon. Nakabangon ka, nakakain ka, nakapagbihis ka, may trabaho ka. Pagdating mo sa trabaho, nilibre ka ng pagkain ng katrabaho mo, nakaalis ka ng bahay ng ligtas, nakauwi ka ng bahay ng ligtas. Pero pag uwi mo, nahulog yung cellphone mo at nasira. Amen?
Anong nangyayari? Nafo-focus tayo doon sa hindi magandang pangyayari at nakakalimutan natin yung mabubuting nangyari sa araw na yun. Na-focus na tayo doon sa cellphone na nasira. Ano ba yung cellphone na yan? Ano ba namang buhay ito? Ha? Alalahanin mo, ginising ka ng Panginoon, nakabangon ka, nakapagbihis ka, may trabaho ka, umalis ka ng bahay na ligtas, nakauwi ka ng bahay ligtas, pero nakalimutan mo lahat ng yun dahil lang na-focus ka na doon sa cellphone na nahulog at nasira. Amen? Amen. Hindi ka naka-great, sira yung cell, ibang buhay to. Ako, ano namang pinagsasasabi mo? Amen? Mga kapatid, yun po ay maling attitude. Alam mo ang tamang gawin? Count your blessing, name them one by one. Count your blessing, name them one by one. Hindi yung bilangin mo, hindi magagandang nangyari. Ang bilangin mo ay yung mabubuti at magagandang nangyayari sa iyo na ginagawa ng Panginoon sa bawat araw. Amen. Count your blessing, name them one by one. Biruin nyo mga kapatid, hallelujah. Yes, merong hindi magandang nangyari nitong 2025, pero naniniwala ako na mas marami pa rin ang mabuting ginawa ng Panginoon sa atin nitong 2025. Amen. Listen, biruin nyo mga kapatid, matatapos mo na naman ang isang buong taon. Matatapos mo na naman ang isang buong taon, nakasama mo ang pamilya mo, na meron kang trabaho, meron kang negosyo, meron kang income, meron kang bahay, na nakakapag-aral ka. Amen. Matatapos mo na naman ang isang buong taon na wala ka sa ospital, wala ka sa kulungan, at wala ka sa sementeryo. Amen. Amen. Biruin nyo mga kapatid, isang buong taon kang ginising ng Panginoon. Isang buong taon kang pinakain ng Panginoon. Isang buong taon kang pinalakas ng Panginoon. Isang buong taon kang iningatan ng Panginoon. Isang buong taon na pinrovide ng Panginoon ang mga pangangailangan mo. Amen. Kaya ngayong umaga mga kapatid, pasalamatan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 365 days. Amen. Mula January hanggang sa oras na ito, hindi ka nakalimutan at pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah. Baka nga ang iba sa inyo, ngayong taon pa nakaranas ng breakthrough sa inyong buhay. Baka ang iba sa inyo, ngayong taon nakaranas ng himala ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Baka iba sa inyo, ngayong taon, amen, lumakas, amen, ang inyong benta sa tindahan, sa inyong negosyo. Baka ang iba sa inyo, ngayon na-promote sa trabaho. Amen. At iba sa inyo, marami sa inyo, baka ngayong taon, nakakilala sa ating Panginoon. Ngayong taon, mas naunawaan ninyo ang salita ng Diyos. Ngayong taon, mas nanabig kayo na dumalo sa church. At ngayong taon, na patuloy na kumikilos ang Panginoon at pinabago ang inyong buhay. Palakpakan natin ulit ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, itong totoo, we should be grateful. Amen. We should be grateful. Amen? We have a lot to thank God for. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Nakafocus ka kasi sa maling bagay. Nakafocus ka kasi sa negatibo. No! Mag-focus ka doon sa mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. Siya pa po ba kayo? Amen. We have a lot to thank. Ako, ang dami kong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Na-aksidente ako sa motor nakaraan. Amen. Hindi ako nagmura. Hindi ako nagalit. Amen. Wala akong sinisip. Amen. Yes, nasaktan ako. Pero sabi ko, Lord, thank you. Buhay pa rin ako. Amen. That's the truth. Sabi, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Amen. This year, we have a lot to thank God for. Amen. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ikaw ang nakakaalam yan. Ikaw ang nakakaalam yan. Umpisahan mo doon sa maliliit, papunta sa pinakamalaki. Amen? Kaya sabi ni Dr. David Jeremiah, amen, no matter what our circumstances, we can find a reason to be thankful. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating sitwasyon, palagi tayong makakahanap ng dahilan para magpasalamat. At pangatlo, panghuli ngayong umaga, expressing gratitude. Ang pagpapasalamat ay hindi po passive. Ang pagpapasalamat ay ginagawa. Ang pagpapasalamat ay sinasabi. Ang pagpapasalamat ay nakikita. Ang pagpapasalamat ay naririnig. Ibig sabihin, ang pagpapasalamat ay ine-express. Balikan natin mga kapatid, yung 10 ketongin. Yung isa na nagpasalamat sa Panginoon. Nung siya'y lumalakad na, napansin niya yung kanyang balat, gumaling na ako. Ay,
gumaling na ako. Pero alam na siguro ng Panginoon yun, na nagpapasalamat ako sa Kanya. Alam mo na yun, Lord. Ganun ba yung ginawa niya sa Ketongin? Lord, alam mo na yun. Papasalamat ako sa iyo. Hindi, nabasa natin, bumalik siya kay Jesus, siya ay nagpatira pa, nagsisigaw ng papuri, sumamba sa Panginoon. Balikan natin mga kapatid, Luke 17:15-16, nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus. Hindi niya sinabi na, ay, alam na siguro ni Lord yun, na nagpapasalamat ako sa Kanya. Kasamahan ko na itong siyang na ito, sama ko sa kanila. Sabi, pumunta daw kami doon eh. Hindi mga kapatid, bumalik siya kay Jesus at nagsisisigaw ng papuri sa Diyos, lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa Kanya. Isa siyang Samaritano. Mga kapatid, ang sabi, nagsisisigaw siya ng papuri sa Diyos. Kaya ang pagpapasalamat, sinasabi at naririnig. Amen. Tapos ang sabi pa, lumuhod siya sa harap ni Jesus. Kaya ang pagpapasalamat, ginagawa at nakikita. Hindi passive. Hindi ko kapag binigyan ka, thank you. Salamat. Salamat. May pa, may ganun pa. Mga kapatid, nandito ang sakit in-express niya ang pagiging grateful niya sa Panginoon. At yung tinatama natin gawin, expressing gratitude. Paano ka nagpapasalamat sa Panginoon? Panginoon, dumadalo ako palagi sa church. Ito ang aking paraan para magpasalamat sa iyo. Sa ginawa mo nitong isang linggo mula Lunes hanggang Sabado, dapat paglinggo, nasa tahanan mo ko, magpupuri, magpapasalamat, sasamba ko sa iyo. Amen. Panginoon, magbibigay ako dahil nagpapasalamat ako sa iyo. Panginoon, nananalangin ako dahil nagpapasalamat ako sa iyo. Panginoon, humahayo ako, ibinabahagi kita sa iba dahil nagpapasalamat ako sa iyo. Sa ginawa mo sa aking buhay. Panguli, Panginoon, nagpupuri ako, umaawit ako, itinataas ko ang aking kamay dahil nagpapasalamat ako sa iyo. Amen. Alam niyo totoo mga kapatid, kapag nagpe-praise and worship tayo, I observe, tinitignan ko bawat isa, paano ka nagpupuri sa Panginoon. Kapag may nakikita ako, nakatayo lang, amen, nakatingin lang sa screen, sabi ko na lang, ay, Panginoon, hindi ka pa niya kilala. Amen. Hindi pa niya alam ang kabutihan mo. Pero pag nakikita ko yung mga tao na grabing magpuri, sabi ko, Hallelujah, Lord. Hallelujah, nagpapasalamat sa iyo tao na yon. Amen. Grabe siya magpuri, wala siyang pakialam sa katabi niya, basta umaawit siya kahit sintonado pa siya. Amen. Sige nyo mga kapatid, wala kang pakialam, express mo, Lord, basta aawit ako, magpapasalamat ako. At mamaya mga kapatid, yun ang gagawin natin, aawit tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Lord, we express our gratitude to you. Amen? Ngayong umaga mga kapatid, itong mensahe ng pangaral, give thanks. Amen. Sa December 21, huwag mong kakalimutan, bago tumungtong ng alas 12 ng madaling araw, give thanks. Alalahanin mo lahat, Lord, 2025 mula January, Lord, salamat. Narito ako, papasok ulit sa bagong taon. Malakas, maayos, kasama aking pamilya, at meron kaming handa. Nakakainin ang pagsasalusaluhan ngayong alas 12 ng madaling araw. Diyan pa po ba kayo? Amen. Mga kapatid, we have a lot to thank God for. Marami tayo dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon sa mga. Hallelujah. Sorry, may last verse pala. Psalms 9:1, Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan, ilalahad ko ang lahat ng inyong ginawang kahanga-hanga. Amen. Ilalahad ko, sasabihin ko. Amen. Kaya kanina inawit natin, panghuli na talaga, sorry niyo, sa praise and worship, isisigaw ng buong lakas, ang Diyos ay mabuti. Isisigaw pa ng malakas. Mabuti ang Diyos! Kayo nga, mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Praise God, magsiyoko tayo lahat. Amen? Thank you, Lord. Give thanks. Lord, salamat. Salamat sa taong ito. Ngayon ako naligtas. Ngayon ako nakapunta dito sa church. Ngayon ko mas na-appreciate, naliliwanagan ng katotohanan ng iyong salita. Ngayon ako mas napapalapit sa iyo. Salamat, Panginoon. Ngayon mo ako tinutuwid. Ngayon mo ako binabago. Ngayon ako nauuhaw sa iyong salita. Nananabik sa iyong presensya. Lord, salamat sa lahat ng provision mo, Panginoon. Hindi ka nagsawa sa amin. Pinrovide mo ang aming mga pangangailangan. Pinapakain mo kami umaga, tanghali at gabi.
Salamat, Panginoon, sa libreng hangin na aming nalalanghap. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na ginigising mo kami, binabangon mo kami, binibigyan ng kalakasan para mag-aral, para magtrabaho. Salamat, Panginoon, sa kumpleto at ganap na kagalingan. Lord, salamat. Salamat. Hallelujah. Ngayong umaga, meron po bang first time? Thank you, Jesus. Hallelujah. Meron pong first time yung umaga, nais ka namin aniyahan dito sa harap. Samahan ka namin sa panalangin, ang paghingi ng tawad, pagsisisi sa ating mga kasalanan, at tanggapin na ang Panginoong Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Meron po ba? Ngayong umaga, hindi ko po bang makita yung kamay? Amen. Nais mong tanggapin si Jesus. Maraming salamat po, sister. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. Meron po bang isang nanay? Kailangan po ng isang nanay. Samahan po siya natin dito sa harapan. Ipag-pray po natin. Amen. Ang ating pong bisita ngayong umaga. Thank you, Lord. Thank you for this one precious soul. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po sa nag-invite. Praise God. Hallelujah. Habang sila po ay nananalangin sa ating Panginoon, pagtanggap sa ating Panginoon, ako naman po ay nangungusap sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Ang mensaheng ito ay pagpapasalamat. Give thanks. Hallelujah. Count your blessings. Name them one by one. Hallelujah. Binubuksan po natin ang ating altar habang tayo po'y umaawit ang isang awitin ng Hallelujah, goodness of God. Praise God. Binubuksan po natin ang ating altar. Magpasalamat tayo. Magpasalamat na tayo ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Lord, thank you for all the blessing. Thank you for your faithfulness. Thank you for all the goodness. Thank you, Lord God, for your mercy and grace. Thank you for all the provision. Thank you, Lord God, for the divine healing, Panginoon. Lord, thank you for the deliverance. Thank you, Lord God, for the miracle, Panginoon Diyos, na pinagkaloob mo sa akin. Salamat sa pagpapalaya. Salamat, O Diyos. Hallelujah, sa mga pagtutuwid. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga provision. Salamat sa pagtuturo. Salamat sa paghuhubog. Salamat, Panginoon. Ikaw ang palaging nariyan para sa amin. Praise God, praise God, praise God. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I
goodness is running after, it's running after. Your goodness, yes. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Cause your goodness is running after, it's running after. Sabay-sabay tayo. And all my life, and all my life you have been Panginoon, buhay namin, tapat ka, Panginoon. Hallelujah. All my life you have been so buhay namin, tapat mo, Panginoon. Praise God. Every breath that I am. Hallelujah. Hanggat kami ay humihinga, Panginoon. Awitin namin ang kalulihan. Awitin namin ang magandang. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Simulan natin magpasalamat. Purihin ang ating Panginoon, Lord. Salamat sa lahat ng iyong mga pagpapala, sa lahat ng iyong mga biyaya na aming naranasan, aming natanggap. Hallelujah. Sa buong taon na ito ng 2025, hindi ka nagsawa sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong magandang loob, salamat sa kalakasan, salamat sa pag-iingat, salamat sa provision, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat gabi na kami natutulog, pinapantayan at iniingatan mo kami sa bawat araw, Panginoon, na ikaw ang gumigising sa amin, binabangon mo kami, Panginoon, binibigyan ng kalakasan sa bawat pag-alis namin ng bahay at sa aming pag-uwi ng bahay. Iniingatan mo kami, Panginoon. Napakarami namin dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Lord, 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 Yande, Rebes, Ikanda naman, Yanda, Yana lang, Lord, Santa naman, Yande, Yende, Rebes, Santa naman, Yanda, Idiyando, Robo, Yondo, Robo, Siba, Baba, Yana, Yende, Rebes, Santa naman, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan na sa iyo lang namin matatanggap. Panginoon Jesus, salamat, O Diyos, sa katubusan, sa buhay na walang hanggan at sa buhay na may kabuluhan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hanggat kami ay humihinga, with every breath that I am able, we will sing your goodness. Thank you, Lord. Let's give thanks. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Uuwi tayo ngayong umaga. Hallelujah. Na merong pusong mapagpasalamat sa atin. Hindi lang sa Panginoon. Hallelujah. Pwede mo rin pasalamatan yung mga tao na tumulong sa iyo, mga taong nagmalasakit sa iyo. Amen. Hallelujah. Mga taong nakasama mo sa hirap at sa ginhawa. At yung mga tao na ginamit ng Panginoon para pagpalain ka. Amen. Para dalhin ka papalapit sa ating Panginoon. Amen. Ito tamang oras. Let's give thanks sa Panginoon. Amen una. At sa mga tao na ginamit ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo manalangin ngayong umaga. Praise God. Magsiyuko tayo lahat. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Amang Banal, na buhay, na nasa langit, Panginoon. Ngayong umaga, kami po ay sama-samang lumalapit, dumudulog sa trono ng iyong biyaya, na nagpapasalamat, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat, Panginoon, ng iyong ginawa, at sa lahat ng iyong ginagawa, at sa lahat ng iyong mga gagawin pa sa aming buhay, Panginoon. Lord, ipinapanalangin po namin, O Diyos, ang papasok, Panginoon, na taon na ito. Hallelujah. Lord, na kung paano iningatan, pinagpala, pinalakas mo kami, Panginoon Diyos. Lord, ay ganun pa rin ang iyong gawin sa aming Panginoon sa papasok na bagong taon. Huwag mo po kaming iwanan, huwag mo po kaming kalimutan, huwag mo po kaming pabayaan. Panginoon, ikaw pa rin ang aming kailangan sa 2026. At ngayong oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami
Hallelujah. Itong buong taon ng 2025, Panginoon, Ikaw ay aming kasama, Panginoong Diyos. Hindi mo po kami pinabayaan. Maayos ang aming kalagayan, Panginoon. At lahat ng yon ay dahil sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Lord, ipinapanalangin po namin ang aking mga kapatid na ito. Bawat pamilya, bawat magulangin, ang bawat kabataan, Panginoon, hallelujah, ingatan mo po ang bawat isa, pagpalain mo kami, Panginoong Diyos, sasalubungin namin ang bagong taon na may pagpapasalamat, pagpaparangal, at pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa darating na December 21, Panginoon Diyos, ilayo mo po kami sa anumang mga sakuna, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoon Diyos, balutan mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Masaya namin sasalubungin ang bagong taon na kasama namin ang aming pamilya. Maraming pong salamat, O Diyos. Idako mo po kami sa susunod, Panginoon, na linggo. Yun po ay bagong taon, Panginoon. Kami ay muling magpapasalamat sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pinalaya, pinagpala, Panginoon, sa lahat ng iyong pinagaling, Panginoon. Lord, we claim divine healing, Panginoon. Right now, hallelujah, in the mighty name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Muli, happy and blessed New Year po sa bawat isa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.